What's up mga kasipit? So, meron naman tayong bagong vlog ngayon. It's about the crayfish farming and craylings or crawlings feeding. So, una kong i-discuss guys. Beware nga po pala muna. Sa mga mga binibilhan nyo, yung mga nagbibenta kasi. Yung iba kasi guys, mga reseller lang yan kasi yung guys. And wala silang alam kung paano i-ship. Kaya yung iba pumapalpak. So beware guys. Magtanong-tanong muna kayo kung mga reseller ba yan o yung mga nag-aalaga talaga. Kasi yung mga nag-aalaga talaga, yun yung mga merong alam kung paano mag-ship o paano mag-alaga ng crayfish. Okay guys? So beware Warning na yun. Kasi yung iba kasi naririnig ko namamatayan kasi hindi raw alam ng nagbenta kung paano i-ship. So, pinapadala na lang, ganon. So, yun. And, nga pala guys, mga tanong nga pala, paano daw mag-breed? So, ganito guys, yung mga adult na, kunwari yung mga 4 inches to 5 inches na mga craylings nyo, I mean mga crayfish, mga crawfish, yung male tsaka yung female, ihalo nyo lang yan guys. Yung sa amin, yung ginawa kasi namin guys, nasa isang concrete pond lang silang lahat. So, ang ginagawa namin, every mga twice a week, twice a month pala, nag-check kami kung merong mga buried females. Kasi hindi, porket may itlog na yan, sureball na yan. Yung iba kasi na wala pang, wala pang similya yung iba niyan So, ayun, ginagawa namin, hinahalo lang namin yung mga female and male and female. At yung iba naman yung mga nag-intense breeding, yung ginagawa nila, isang male tsaka isang female, hinahalo sa isang yung parang baon na disposable guys. So hinahalo nila para mag-breed. And yun. So pag may tanong ba kayo, comment lang kayo guys. Mag-comment na lang ako sa mga hindi ko masagot. And yun, yung iba rin nagtatanong paano raw alagaan yung mga buried females. So ginagawa namin guys, pag meron ng mga eggs, may mga itlog na guys, pag buried na sila guys, ang ginagawa namin, hinihiwalay namin dun sa buong concrete pond. Nung dati yung ginawa ko, hiniwalay ko, nilagay ko dito sa aquarium namin. Tapos ngayon naman, nilagay ko naman sa makikita nyo mamaya sa dito sa video yan. Hiniwalay ko naman dito sa malaking pond namin, yung bagong ginawa namin na pond. So, para kasi hindi sila awayin ng mga non-buried females and mga males. Kasi sila kasi nag-aawayan nag-aagawan ng teritoryo nag-aagawan ng pagkain. Tapos yun, pag mga isang buwan, pagtingin namin, pag wala na, nag-release na sila, kasi ang style namin guys dati, kinukuha namin yung mga craylings nila guys. Pag nag-release na sila, nilalagay namin sa aquarium or mga tubs, ganon. Ngayon, ang ginagawa ko naman guys, hindi ko na hinihiwalay. Ang ginagawa ko, hinahayaan ko na lang na doon sa grow out pond ko lumaki o mag-release para lumaki na rin din yung mga craylings guys. Pero nag-experiment pa rin ako na may ko sineset aside na ibang mga buried females. Okay, so paano nga ba alagaan yung nga pala? Ito pangatlo to guys na topic Paano alagaan yung mga craylings? Okay, simple lang guys. Huwag nyong pero pwede naman ihalo nyo sa mga malalaki pero may tendency talaga na kainin na makain o mamatay sila. Pero mas maganda kung yung mga batch lang, sila lang din yung kasing laki lang din nila. Sila lang din yung magkasama dun sa pond. And yung pagpapakain guys, huwag nyo masyadong ramihan guys kasi yung tubig narurumihan guys. Mahalata nyo naman konti lang. Tapos, pag naglagay kayo ngayong umaga, hindi talaga necessarily na
magpapakain ka sa umaga, magpapakain ka na naman sa hapon, ganon. Hindi. Ang ginagawa ko guys, tinitingnan ko yung lagayan nila kung marami bang pagkain o wala na ba, ganon. Saka ako maglalagay. Ganyan ginagawa ko guys. And pakonti-konti lang kasi hindi naman masyadong malakas kumain yung mga Kraylings kasi ang maliliit pa yan eh. And yung pagkain na may nagtanong din kung anong pagkain. Ang pagkain na ginagamit ko is PO1. And pwede rin yung PO4 pero durugin mo lang sa mga Kraylings guys. And pwede rin yung Integra. Yun, pwede yun. Pero wag lang yung Integra guys, mas grabe yung ammonia yan. Mas grabe yan. So hindi ko masyadong ginagamit yan. And yun. And maglagay din kayo ng mga plants din kung kaya nyo maglagay ng maraming plants sa ano nyo, sa pan nyo. Sa akin naglagay ako dati pero wala, naubos, kinain. So mas maganda kung meron kayong maraming plants. Like mga guppy grass, kabumba, ganon. Mga water lettuce ba yan? Ay, water... Ewan ko, natawag ko, water spinach ba? Water lettuce pala. Ganon. So, and ito, concern din to ng mga nag-comment sa video natin yung maraming views. Inbreeding ba daw? About sa breeding. Kung eto guys, hindi ko alam kasi kung sa pagkain ba o dahil din ba sa inbreeding, meron kaming mga crayfish na maliliit or sa pagkain, pero duda ako sa pagkain lang talaga. Pero so far naman, yung mga na-order namin, parang hindi naman yata inbreeding yun. Pero ngayon, yung mga bago namin, yung medyo malalaki na, ang gagawin ko niyan guys, hindi ko ihahalo yung mga magkakapatid. So, itatry ko rin naman hindi mag-inbreeding. Pero, parang ano lang din guys eh. Parang hindi mo yata makokontrol talaga yung mga ganyan. Pero wala naman yatang epekto. So, yun. And about sa lamok nga pala guys, kasi may nagwo-worry kung ano bang gagawin dapat pag baka daw dumami yung lamok sa bahay pag may pond na siya. May ano na siya, crayfish. So, ganito ang ginawa ko, sir. Ma'am. Bumili kami ng ng guppy. Yung guppy kasi guys, hindi yan kayang hulihin ng mga crayfish. And malakas yan kumain ng mga kitikite. Kung makikita nyo yung mga pad namin guys, ang daming guppy. As in, ang bilis dumami yan guys. So, yun. Yun yung solusyon sa lamok. And meron nga akong drum dati na may tubig na nakastock. Tapos ang daming kitikite. So, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng guppy. Ayun, may guppy na siya ngayon. Yan yun. So, okay. And, yun na yun yata guys, lahat ng mga mga gusto kong i-share ngayon. And kung guys, kung may mga tanong pa kayo guys, comment lang para magawa natin ng video. Sa lahat ng mga nanonood, thank you. And pa-subscribe, follow, and like, lahat. Subscribe, follow, and like, and paki-share na rin yung videos natin para marami pang matuto about sa pag-aalaga ng crayfish. Okay guys, thank you. Bye-bye.